tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis ang muling sumiklab sa gitnang silangan matapos ideklara ng rebeldeng grupong Houthi ng Yemen na sinusuportahan ng Iran ang pagharang sa mga barkong patungo sa Saudi Arabia. Ang hakbang na ito ay maaaring magbukas ng panibagong larangan sa digmaan at magdulot ng mas malaking panganib sa pandaigdigang kalakalan at supply ng enerhiya. Naganap ang deklarasyong ito kasunod ng isa sa pinakamadudugong linggo para sa mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Kinumpirma ng Pentagon ang pagkakakilanlan ng 2 sundalong Amerikano na nasawi sa pag-atake ng Iran sa isang base militar sa Jordan. Natagpuan din ng mga labi na hindi pa nakikilala at sinusuri kung mula ang mga ito sa ikatlong sundalong iniulat na nawawala. Samantala, isa pang sundalong Amerikano ang nasawi sa Hilagang Iraq habang isinasagawa ang kontroladong pagpapasabog sa hindi sumabog na bahagi ng isang drone ng Iran na naunang pinabagsak. Ipinakikita ng mga insidenteng ito ang lumalaking panganib na kinakaharap ng mga tropang Amerikano sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Agad namang tumugon ang koalisyong pinamumunuan ng Saudi Arabia sa Yemen. Sa opisyal nitong pahayag, sinabi ng koalisyon na gagamit ito ng puwersa upang tapatan ang banta ng mga Houthi. Sinimulan din itong magpatupad ng mas mahigpit na hakbang upang pangalagaan ang mga barkong dumaraan sa kipot ng Bab el-Mandeb, isa sa pinakamahalagang rutang pandagat sa mundo. Lalo pang naging mahalaga ang kipot ng Bab el-Mandeb para sa pagluluwas ng langis ng Saudi Arabia dahil sa mahigpit na paghihigpit sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Kung ganap na maisasara ang rutang ito, maaari itong magdulot ng malaking pagkagambala sa pandaigdigang merkado. Ang estratehikong lokasyon ng Yemen ay nagbibigay sa mga Houthi ng kakayahang bantaan at gambalain ang paglalayag ng mga barkong pangkargamento. Naganap ang anunsiyo ng mga Houthi sa kabila ng mga palatandaang nais ng Tehran at Washington na muling buhayin ang diplomasya. May mga ulat na nagsasabing sinusubukan ng magkabilang panig na pigilan ang lumalalang siklo ng karahasan na nagpahina sa marupok na kasunduang nilagdaan noong nakaraang buwan. Kinumpirma ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na may mga panukalang inihain ang mga tagapamagitan, ngunit hindi ito nagbigay ng karagdagang detalye. Matapos ang anunsyo ng pagharang, bahagyang tumaas ang presyo ng krudo bago muling bumaba dahil sa pag-asa ng mga mangangalakal sa isang diplomatikong kasunduan. Samantala, tumaas ang halaga ng siguro para sa mga barkong naglalayag sa Dagat Pula dahil sa lumalaking panganib ng pag-atake. Maaari itong magdagdag sa gastos ng transportasyon at magdulot ng presyur sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa mga ulat ng intelihensiya, matagal nang hinihikayat ng Iran ang mga Houthi na isara ang kipot ng Bab el-Mandeb kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran. Ipinakikita nito ang malapit na koordinasyon sa pagitan ng Tehran at ng mga Houthi na maaring gamitin upang magbigay ng presyur sa Saudi Arabia at iba pang kaalyado ng Estados Unidos. Kung ganap na maisasara ang kipot ng Bab el-Mandeb, maaaring mabawasan ng humigit kumulang 7% ang pandaigdigang supply ng langis. Mahihirapan ding makalabas sa rehiyon ang malaking bahagi ng langis na iniluluwas ng Saudi Arabia. Daragdag ito sa kasalukuyang pagkagambala sa daloy ng langis mula sa Golpo ng Persya na tinatayang katumbas ng humigit kumulang 10% ng pandaigdigang supply. Sa opisyal na pahayag ng mga armadong puwersa ng Houthi, idineklara nila ang agarang pagharang sa paglalayag laban sa tinawag nilang kriminal na kaaway na Saudi Arabia. Sinabi nilang nakabatay ang hakbang sa prinsipyong mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ayon sa grupo, tugon ito sa matagal na pagkubkob at panggigipit umano ng Saudi Arabia laban sa mga mamamayan ng Yemen. Sa kabila ng mga labanan, nagpapatuloy ang mga diplomatikong hakbang upang maisalba ang tigil putukan. Isang mataas na opisyal ng Iran ang nagsabing nakatanggap ang Tehran ng mungkahi mula sa mga tagapamagitan para sa 10 araw na paghinto ng labanan. Layunin ng panukala na sagipin ang pansamantalang kasunduang nilagdaan noong nakaraang buwan at magbukas ng daan patungo sa isang mas pangmatagalang kasunduan. Upang mapalakas ang negosasyon, humingi si Ministro ng Interior ng Iran na si Eskandar Momeni ng tulong mula sa Pakistan upang muling mamagitan sa lumalalang hidwaan. Dumating si Momeni sa Islamabad para sa serye ng mga pag-uusap. Ipinakikita nito na kahit nagpapatuloy ang palitan ng pag-atake, sinusubukan pa rin ng Iran na humanap ng diplomatikong paraan upang maiwasan ang isang mapangwasak na digmaang panrehiyon.
Gayunman, sa kabila ng usapang pangkapayapaan, naglunsad ang Estados Unidos ng panibagong gabi ng mga pag-atake sa ilang lungsod ng Iran. Gumanti naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa pamamagitan ng pagpuntirya sa mga pasilidad militar ng Amerika sa rehiyon. Kinumpirma ng US Central Command na nagsagawa ito ng panibagong serye ng mga pag-ataking panghimpapawid upang pahinain ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng karagdagang opensiba. Sa panig ng Estados Unidos, nahaharap si Pangulong Donald Trump sa matinding pampulitikang panggigipit dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina mula nang magsimula ang digmaan. Ipinagtanggol niya ang mga pinakahuling pag-atake bilang tugon sa pagkamatay ng mga sundalong Amerikano. Binigyang diin niyang hindi hahayaan ng kanyang administrasyon na mabaliwala ang buhay ng mga tropang Amerikano. Sa isang pahayag sa Truth Social, nagbabala si Trump na sa tuwing papatay ang Iran ng isang sundalong Amerikano, pagbabayarin ito ng makailang ulit. Sinabi niyang ipinasana niya ang kaukulang kautusan kay kalihim ng digmaan Pete Hegseth at kay Daniel Cain, tagapangulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng Kawani. Ipinakikita ng pahayag ang mas matigas na paninindigan ng administrasyon laban sa Iran. Ang patuloy na digmaan ay kumitil na sa buhay ng libu-libong katao, karamihan sa Iran at Lebanon. Nananatili rin ang mga puwersa ng Israel sa ilang bahagi ng Lebanon matapos makialam ang Hezbollah sa Lebanon bilang pakikiisa sa Tehran. Ipinakikita ng ugnayan ng mga bansang ito at mga armadong grupo kung paanong ang isang tunggalian ay maaring mabilis na kumalat sa buong rehiyon. Nakatakdang makipagpulong si Pangulo ng Lebanon na si Joseph Aoun kay Pangulong Trump sa White House. Inaasahang ihaharap niya ang isang plano para sa pag-aalis ng sandata ng Hezbollah, isang grupong sinusuportahan ng Iran. Layunin din ng plano na matiyak ang pag-atras ng mga puwersa ng Israel mula sa teritoryo ng Lebanon. Tinitingnan ng ilang tagamasid ang pulong bilang mahalagang hakbang upang mapahupa ang tensyon sa Lebanon. Gayunman, nananatiling mahirap ang usapin dahil sa impluwensiya ng Hezbollah, presensiya ng mga tropang Israel at patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Iran. Samantala, nananatili pa rin ang mga tropa ng Israel sa Gaza matapos ang mahigit 2 taon ng digmaang nagsimula sa pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Inanunsyo ng Hamas na itinalaga nito ang pangunahing tagapagnegosasyon na si Khalil al-Haya bilang pangkalahatang pinuno ng grupo. Ayon sa ilang taga-suri, maaaring magpahiwatig ang hakbang ng mas matigas na paninindigan laban sa mga panawagang isuko ng Hamas ang mga sandata nito. Samantala, sinabi ng IRGC na 2 tanker ng langis ang sumabog matapos tangkaing dumaan sa isang rutang tinawag nitong hindi ligtas sa kipot ng Hormuz. Hindi pa malayang nakukumpirma ang insidente at wala pang inilalabas na detalye tungkol sa pagkakakilanlan ng mga barko o posibleng mga biktima. May nauna ring ulat tungkol sa isa pang insidente sa parehong lugar. Dahil sa kakulangan ng kumpirmadong detalye, patuloy na nag-iingat ang mga kumpanya sa pagpapadala at mga tagapagpatakbo ng barko na naglalayag sa kipot ng Hormuz. Iniulat din ng United Kingdom Maritime Trade Operations na isang barko ang tinamaan ng isang hindi pa matukoy na bagay na pinaputok malapit sa baybayin ng Oman. Patuloy na iniimbestigahan ang pinagmulan at uri ng bagay na tumama sa barko. Kasabay nito, nyanig na mga pagsabog ang ilang lungsod sa Iran, kabilang ang Tabriz, Chabahar at Bandar Imam Khomeini. Isang tao ang iniulat na nasawi at ilan ang nasugatan sa timog kanluran ng Tabriz. Hindi pa ganap na malinaw ang lawak ng pinsala sa iba pang mga lugar. Ayon sa IRGC, pinuntirya nito gamit ang mga balistikong misil ang mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos sa paliparan ng Aqaba sa Jordan. Sinabi rin nitong sinalakay nito ang ilang pasilidad militar sa Kuwait at mga posisyon sa Syria. Hindi pa malayang nakukumpirma ang buong lawak at naging resulta ng mga pag-ataking ito. Patuloy ding tumunog ang mga sirena ng babala sa Bahrain, habang sinabi ng Kuwait na naharang nito ang ilang drone ng Iran. Ipinakikita ng sitwasyon na tumataas ang panganib ng isang mas malawakang digmaan sa gitnang silangan, habang nananatiling walang katiyakan ang mga pagsisikap na maibalik ang tigil putukan. Isang bagong banta sa pandaigdigang seguridad sa enerhiya ang lumitaw matapos ipahayag ng grupong Houthi sa Yemen na magpapatupad ito ng pagharang sa mga barkong patungo sa Saudi Arabia. Maaring makaapekto ang deklarasyong ito sa kaligtasan ng paglalayag sa Dagat Pula, isa sa pinakamahalagang ruta ng mga barkong pangkargamento sa buong mundo. Nagdagdag din ito ng panibagong pangamba sa merkado ng langis na nahaharap na sa pagkagambala dahil sa tensyon sa kipot ng Hormuz. Nagdulot ang anunsyo ng pagkabahala sa mga bansa sa Asia at Europa na lubhang umaasa sa langis mula sa gitnang silangan.
Hindi pa malinaw kung paano ipatutupad ng mga Houthi ang pagharang at kung muli silang magsasagawa ng malawakang pag-atake laban sa mga barkong pangkalakalan. Gayunman, sapat ang banta upang bahagyang itulak pataas ang presyo ng krudo at magdagdag ng pangamba sa pandaigdigang ekonomiya. Estratehikong matatagpuan ang Yemen sa kipot ng Bab el-Mandeb na nagsisilbing timog na tarangkahan patungo sa Dagat Pula. Kung ganap na may patutupad ang pagharang sa daanang ito, maaring maantala ng malaki ang transportasyon ng krudo at iba pang produkto. Mapipilitan din ng maraming tanker at barkong pangkargamento na gumamit ng mas mahaba at mas magastos na ruta. Dahil sa naunang pagkagambala sa kipot ng Hormuz, naging mas mahalagang alternatibong daanan ang Dagat Pula para sa langis mula sa rehiyon ng Golpo. Kung malubhang maaapektuhan din ang kipot ng Bab el-Mandeb, maaaring sabay na malagay sa panganib ang dalawa sa pinakamahalagang ruta ng pagluluwas ng langis sa gitnang silangan. Ito ang sitwasyong mahigpit na binabantayan ng mga eksperto sa enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel noong Pebrero, mahigpit na nalimitahan ang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng krudo at mas mataas na gasto sa transportasyon sa ilang pamilihan. Ang banta ng mga Houthi sa Dagat Pula ay maaring magpalawak sa kakayahan ng Iran at mga kaalyado nito na magbigay ng pressure sa mahahalagang ruta ng enerhiya. Bilang tugon sa mga naunang pagkagambala sa Hormuz, inilihis ng Saudi Arabia ang mahigit 70% ng karaniwang araw-araw na pagluluwas nito ng krudo patungo sa daungan ng Yanbu sa Dagat Pula. Mula sa Yanbu, ang mga barkong patungo sa Europa ay karaniwang bumabaybay pahilaga patungo sa kanal ng Suez. Ang mga barkong patungo naman sa Asia ay dumaraan patimog sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ayon sa datos ng Kepler at Signal Ocean, umabot sa karaniwang 4 na milyong bariles bawat araw ang mga padala ng langis mula sa Yanbu nitong mga nakalipas na linggo. Malaking pagtaas ito mula sa wala pang 1 milyong bariles bawat araw noong nakaraang taon. Ipinakikita nito kung gaano kahalaga ang Dagat Pula sa pagpapanatili ng daloy ng langis habang limitado ang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Umabot naman sa humigit kumulang 7,400,000 bariles bawat araw ang dami ng petrolyong dumaan sa kipot ng Bab el-Mandeb noong Hunyo. Katumbas ito ng humigit kumulang 7% ng pandaigdigang produksyon ng langis. Halos doble ang bilang na ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nakatulong ang rutang ito upang mabawasan ang presyur sa pandaigdigang presyo ng langis sa gitna ng mga suliranin sa Hormuz. Gayunman, kung tuluyang magagambala ang paglalayag sa Bab el-Mandeb, maaaring kailanganing ilihis ang mga tanker sa paligid ng Aprika. Magpapahaba ito sa oras ng biyahe at magpapataas sa gasto sa gasolina, tauhan, siguro at transportasyon. Pinag-aaralan din ng Saudi Arabia ang posibilidad na palawakin ang oleodukto nito patungo sa baybayin ng Dagat Pula upang mabawasan ang pag-asa sa kipot ng Hormuz. Gayunman, ipinakikita ng bagong banta ng mga Houthi na kahit ang mga rutang idinisenyong umiwas sa Hormuz ay maaari pa ring malagay sa panganib. Dahil dito, muling sinusuri ang seguridad ng buong sistemang ginagamit sa pagluluwas ng langis. Upang maunawaan ang sitwasyon, mahalagang malaman kung sino ang mga Houthi. Nagsimula sila bilang isang kilusang militar, pampolitika at panrelihiyon sa Hilagang Yemen noong dekada 90. Nakipaglaban sila sa pamahalaan sa Sanaa sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang kanilang puwersa sa tulong ng mga lokal na alyansa at suportang militar mula sa labas ng bansa. Mahigit 1 dekada nang nakikipaglaban ang mga Houthi sa pamahalaan ng Yemen na kinikilala ng pandaigdigang komunidad at sinusuportahan ng Saudi Arabia. Bagaman nagkaroon ng tigil putukan noong 2022, muling tumaas ang tensyon nitong nakaraang linggo. Sinabi ng pamahalaang Yemen na tinamaan ng mga puwersa nito ang paliparan ng Sana upang pigilan ang paglapag ng isang eroplano mula sa Iran. Isinisi ng mga Houthi sa Saudi Arabia ang pag-atake sa paliparan. Bilang tugon, naglunsad sila ng mga misil at drone patungo sa paliparang pandaigdig ng Abha sa timog kanluran ng Saudi Arabia. Walang naiulat na nasawi sa naturang pag-atake. Gayunman, mabilis na lumala ang tensisyon at nagbanta ang grupo na isasara ang kipot ng Bab el-Mandeb kung magpapatuloy ang komprontasyon. Nagbabala ang mataas na opisyal ng Houthi na si Muhammad al-Farah na maaring isara ng grupo ang Bab el-Mandeb kung patuloy na lalala ang sitwasyon. Ipinakikita ng pahayag na handa nilang gamitin ang mahalagang rutang pandagat bilang paraan ng panggigipit.
Nagdulot ito ng panibagong pag-aalala sa mga kumpanya sa pagpapadala, mga tagapagpatakbo ng tanker at mga mamumuhunan sa enerhiya. Itinuturing ng Iran ang mga Houthi bilang bahagi ng tinatawag nitong Axis of Resistance, kasama ang Hezbollah sa Lebanon at ilang armadong grupo sa Iraq. Gayunman, mas masalimuot ang relasyon ng Tehran sa mga Houthi kumpara sa ugnayan nito sa ibang kaalyadong grupo. Hindi kinikilala ng mga Houthi ang kataas-taasang pinuno ng Iran bilang kanilang pangunahing autoridad sa relihiyon at pinananatili nila ang sariling lokal na identidad. Iginigiit ng Estados Unidos na nagbibigay ang Iran ng armas, pagsasanay at iba pang suporta sa mga Houthi, bagay na itinatanggi ng grupo. Sinasabi ng mga Houthi na sila mismo ang gumagawa ng marami sa kanilang mga sandata at nakabatay sa interes ng Yemen ang kanilang mga desisyon. Gayunman, madalas na nagkakatugma ang ilan sa kanilang mga layunin at ang mas malawak na estratehiya ng Iran sa rehiyon. Hindi ito ang unang pagkakataong nagbanta ang mga Houthi sa paglalayag sa Dagat Pula. Matapos ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, 2023, nagsimula silang maglunsad ng mga misil at drone laban sa mga barkong sinabi nilang may kaugnayan sa Israel. Iginiit nilang ginagawa nila ito bilang suporta sa mga Palestino sa Gaza. Dahil sa mga pag-ataking iyon, napilitan ang malalaking kumpanya tulad ng Maersk at Hapag-Lloyd na ilihis ang kanilang mga barko sa paligid ng Aprika. Mas mahaba, mas mabagal at mas magastos ang rutang ito. Bumaba ng 52% ang trapiko sa kanal ng Suez noong 2025 kumpara sa antas noong 2023 at umabot ito sa pinakamababang antas sa loob ng hindi bababa sa 50 taon. Bumuo ang Estados Unidos at mga kaalyado nito ng isang koalisyon upang pangalagaan ang malayang paglalayag sa Dagat Pula. Nagsagawa ang koalisyon ng mga pag-atake laban sa ilang posisyon ng Houthi at nagpabagsak ng maraming drone at misil. Gayunman, nagpatuloy ang ilang operasyon ng mga Houthi hanggang sa tuluyang huminto ang mga ito kasunod ng tigil putukan sa Gaza noong Oktubre 2025. Noong nakaraang buwan, muling nagbanta ang mga Houthi na ipagbabawal nila ang mga barkong may kaugnayan sa Israel matapos ang panibagong pag-atake ng Israel sa Iran. Hindi natuloy ang banta, kaya nagsimula sanang ibalik ng ilang kumpanya ang mga ruta nito sa Dagat Pula. Gayunman, muling nagdulot ng pangamba ang bagong deklarasyon ng pagharang laban sa Saudi Arabia. Sa kabuuan, ang banta ng mga Houthi sa Dagat Pula ay hindi lamang usapin ng tunggalian sa gitnang silangan. Kung may patutupad ang pagharang at magtatagal ang pagkagambala, maaari itong magkaroon ng hindi direktang epekto sa Pilipinas sa pamamagitan ng mas mataas na presyo ng petrolyo, kuryente, transportasyon at mga pangunahing bilihin. Gayunman, nakadepende ang lawak ng epekto sa aktual na pagpapatupad ng banta at sa tagal ng anumang pagkagambala sa paglalayag.